Sunod, bili tayo ng malaking ilaw. So what's up mga ka-wild? Another day, another cave din naman na mapasokan natin ngayon. Noong nakarang video natin na pinasok natin ang cave number 3 at cave number 4. At ngayon naman, ay pasokin natin ang cave number 2. At titingnan natin at alamin kung ano ang historya sa likod ng magandang kuwebang ito. At tara, samahan nyo kami sa pag-explore. Let's go! So ngayon mga ka-wild, dito na tayo sa loob ng kuweba. At unang part ng kuweba natin na pasukin ay ito. Bago nga pala kami bumaba ng kuweba, inabutan kami ng isang minero. At nagpaalam kami sa kanya kung pwede ba kaming bumaba sa ilalim nito. At tinanong na rin namin sa kanya kung safe ba ang ilalim ng kuweba. Nayagan niya naman kami na mag-explore sa loob dahil safe daw ito. Siya nga pala si Tatay Loloy, 70 years old at isang minero. Grabe, sobrang gulat ko talaga mga ka-wild nung sinabi niya sa akin ang edad niya. 70 years old, kaya pa mag-mining, magbiyak ng bato, at umasan ng mahigit 50 kilos na puspit mula sa ilalim na 20 to 40 meters at kalahating kilometrong lakaran patungo sa inistakan ng puspit. Hindi lang yan. Dahil sa edad niya 70 years old, kaya niya pang maghakot ng 500 kilo na puspit sa loob ng kalahating araw. Grabe. Extreme si tatay. Lawas mo. Ibungot ka lang. Kailan edad mo rin, Jai? Tinta. 16 kilos. 16 ng edad. Sakap, ani? Tinta ka? Tinta. 16. So, Hindi mo ko pwede ako. Tinta. Oo mo. Maligaw mo kita. Oh, mamang inaandan, God. Hindi na mo kahakot kayo. Kaya dakpo naman. Ang senior kisin. Huwag kayo lingaw. Nga, lagi naanad na brahagod. Di mo Hanap mo ko sobra na. Kung pa sa ura. Doon pa akong bata. Hantod ron. Grabe, Grabe sa tanan. spintang. Video pinagpura na yung tanan. Ano siya? So ayun mga ka-wild, sa bandang na ito ay bumaba na ako. At iniwan ko na sa tatay sa taas. Niyaya namin si tatay na samahan kami para i-guide kami sa loob. Pero hindi siya sumama sa amin dahil uuwi na daw siya. At pagod na siya sa trabaho niya. Pero kahit ganun naman ay tinulungan pa rin kami ni tatay. Itinuro niya sa amin ang daan kung saan safe kami makakadaan. So ngayon guys, dito tayo ngayon sa cave number 2 sa loob. At ang cave nito ay natawag na isang danas. Kasi meron pa siyang isang cave sa ilalim. Yun guys, ayan yun yung taas. Ito yung baba niya. Pakita ko sa inyo ito. Ito guys, ayan pa. Oh my God. Bababa pa tayo dyan. Punta sa baba. Ayun pa. Mamaya doon tayo. Explore tayo muna. Dito na tayo sa baba. Tingnan natin sa ubos sa baba. Tara. Let's go. Okay. Basta ito siya punta. Iunay mo ka. Iunay mo ba ito? Siguro. Para makagunit ko. Aray ko. Guys, may guide tayo. Taturo sa atin sa tamang daan. Taas tatay, may sabi sa taas. Si tatay ay isa siyang minero dito hanggang ngayon. Ang nakakabilib lang mga ka-wild. Sa edad ng 70 years old ay nakaya niya pang trabaho dito. Alam na natin na kahit
Alam naman natin na bawal na sana kasi senior citizen na siya. Pero magustuhan na talaga magtrabaho. Dahil alam niyo na, yung trabaho na kasanayan mo ay mahirap iwan. Ay, dito tayo sa loob. Tingnan niyo yung paligid. Ayan. Yung batong yun, ay nakatungtong lang. Sa part na ito mga kawild ay sobrang nabangha ako. Dahil yung sinabi nilang dos andanas o second floor ay hindi nakatugma sa mismong nababaan namin. Dahil imbis sa second floor ay naging fifth floor ito dahil sa sobrang lalim. At dahil sa sobrang lalim nito, hindi kahit katiting na liwanag mula sa araw ay hindi na nakapasok sa part na ito. At ang part na ito ay nagmistulang bahay ng mga langgam kung titingnan. Dahil sa sobrang daming tunnel na ginawa ng mga minero dito. Sobrang nanghihinayang ako sa part na ito mga kaibigan. Dahil hindi ko na ipakita sa inyo ang tunay na ganda ng kuweba. Dahil sa madilim, ang dala naming flashlight. At kapag ang episode na ito ay umabot ng 1k likes, ay babalik tayo dito. At ipakita ko sa inyo ang malamul na ganda ng part na ito. Kaya like na kayo mga kawild. Part ng hagdan na basa. Kailangan natin ng dahan-dahan. Hindi tayo madulas. Doon tayo. Kailangan naman lang. Ito pinasok namin guys sa isang part lang ito ng cave. Meron pa itong maraming pasukan na maraming pasukan naman yan. Yun, touchdown. So ayan guys, dito tayo ngayon sa kung saan si tatay ay kumukuha ng spit. Sa edad niyang 70 years old ay kinaya niya pa ang ganito kalalim. Nasa higit 20 meters o sobra pa. Pero hindi lang ito guys, meron pa itong ilalalim pa. Ito pa. Yun, may tunnel pa doon. Dito din sila kumukuha. So dito walang hagdan. Hindi ko alam kung saan daan dito. Dito walang hagdan. So ayan guys, mayroon pa daw dito pwede ko nakagyat? Mayroon pa daw dito bagong tunnel na naman. So guys. Yan. Yan yung parang parang maze na. So dapat, masok tayo ng mga ganito, kailangan natin ng mga expert. So ngayon guys, dito na tayo sa taas. So hinga na tayo saglit. Bago natin pasukin ang banda doon. Dito pa lang, ay parang okay na ako, parang goods na, extreme na extreme. Sobrang ganda ang kuibang ito. Ito yung isa sa mga kuiba dito na palaging pinapasyalan. Maraming namamasyal dito. At kayo, kung gusto nyo mamasyal, contact nyo lang ako at i-refer ko kayo sa dito sa guide. May guide kasi talaga dito mula sa syudad. Mula sa syudad namin. Ano dito? Ano ito? Butas po. Butas po yan. Tunnel din yan, tunnel.
So yun guys, kunting history muna tayo. Sabi na matandang nakausap natin kanina, ang kuweba daw ito ay naging headquarters noon ng CHDF o Civilian Home Defense Force. At dito sa bandang ito, dito sila naumalagi noon. Dito sa parting ito mga ka-wild, na kung saan ako nakaupo ngayon, ay dito sila nagkakandak ng meeting, nagkaplano, at nagluluto. At ayon sa matandang nakausap natin kanina, ay nasa mahigit 1 batalyon ng mga civilian na may armas ang naka-standby dito. At sila yung mga tao na binigyan ng paintulot ng gobyerno na lumawak ng baril para kalabanin ang mga Hapon noong World War II. Ngunit, hindi daw dumating ang Hapon dito. Ngunit mas mabuti na rin yun at sa gayon ay nag-alerto sila para kung sakali namang dumating ang Hapon dito, mayroong tagapagligtas. Dito sa bandang ito daw, ay hindi daw ito ganito kasira noon. Patag daw ito at sa part daw na ito, mayroon daw ditong volleyball court na kung saan ito naglilibang ang mga sundalo ng mga sibilyan na nagtatago dito. Tingnan nyo. So mga ka-wild, nakita niyo naman ang dingding. Ang dingding ng kuweba. Sobrang daming nakasulat na pangalan. At ang nakasulat dito, ito yung mga pangalan ng mga tao nakapasok na dito. Tingnan kung gaano kadami yan. Mula dito sa baba, yan. Yan. Pangalan ng tao yan. Hanggang doon sa taas, doon. Doon, ayun pa oh. Yan, parang mga Latin. Yan. At dito naman, hanggang doon. Doon, hanggang doon, ayun. Ayun pa. So, ayun mga ka-wild. Nandito na tayo sa nasabi nilang lagusan na punta sa trono. Doon, sa kabilang bundok pa yun. Bali, ito tayo dadaan, papasok tayo dito. Gagapang tayo sa ilalim nito. Mga siguro nasa mga 1 kilometro ang lalakarin natin or 1/4 kilometro. Tapos gagapang tayo dyan at doon tayo lalabas sa kabilang bundok. Ayan, sinicheck pa ng kasama natin kung safe pa ba o baka gumuho na. Ha? Wala na? So ayan guys, hindi niya daw madaanan. Kasi gumuho na daw yung daan. Daw, tingnan natin kung gumuho na ba talaga. Talaga guys, nakapaa pa ako pero grabe. Parang oops. Aray ko. Napakadulas. Napakadulas mga ka-wild. Pero kahit gaano kahirap, kahit ito nakakapagod, pero enjoyable naman. Yes. Na-enjoy ka talaga sa mga ganitong uri ng exploration. Yan guys, ayan, tingnan nyo. Ayan. So ito yung entrance ng papunta sa lagusan, papuntang trono o sa kabilang bundok. So dito tayo sa loob. Yan, ito yung mga bato. Yan, guho yan. Yung malaking bato, gumuho yan. So laking bato na gumuho dito. Ha? Yun. Delikado na. Ano? So yan. Wasak na kayo. So yan, sira na guys. Karamihan sa mga bato ito, nakasabit na lang. Oh. Nakasabit na lang. Mas lang ano, tapos, dihayag. Bibiyag ha. Okay, sirado na galing no. So yun. Ang sandaan niya bot? Then. Ngayon no. Sandaanan niya ba ka to? Wala na. To? Yun yung daanan daw guys. So sa tusin mga ka-wild, hindi na tayo pwedeng pumasok dito kasi napakadelikado na. Ano yung mga bato? Nakatungtong na lang. Nakatungtong na lang. Yun. Ayun doon, gumuho din doon. Bahaging yun gumuho na. Kaya hindi tayo dadaan dito. At isa pa, wala pa tayong malakas na ilaw. Hindi ko rin naman sa inyo pakita ng mamas. Kaya sa susunod, try natin. Nalabas na tayo. Grabe yung gawa ng tao guys, parang gawa ng makinarya. Kahit saan na nasa bumubutas, tapos lalabas sa kabilang butas. Ito sana kung ang butas nila
Ilang ano lang, metro lang. Ang lalabasan mo, butas lang dito, tapos ang lalabasan, tagkalahating kilometro, 1 kilometro. Grabe. Bilib. Then, saan? Ito, may butas naman. So, yun, oh. Ito sa kabilang pan. Pinakapagwa, tapos. Hala. Tama yun, so. Yan, nak na. Putik ang lalim. Lalim guys, oh. Tama yun. Tunnel pa yan. Tunnel pa yan. Yun. Grabe. Dito siguro ang entrance. So dito siguro side, guys. Dito siguro yung entrance nila. Ito siguro ang daanan nila, oh. Punta doon. Yan. At ang sabi naman ng Miranda kanina, itong lagusan na daw na ito, at sabi din ng minero na kasama ko, sa expert din, ang butas na ito, ang entrance na ito ay tagos din sa kabilang entrance, doon sa kabilang bundok naman. Muli siya tapos ito, basta banyo. Banyo. Oh, tatagos din daw to sa banyo. Banyo din ang tawag na kuiba. Kuiba din, pero ang tawag nila banyo. Dito sila kalupit dito, tumabaho mga para. Mga kawal, ganito. Grabe. Naubos ang bilib ko sa mga taong to. Di ba tayo? Tingnan natin kung saan sila. Grabe mga guys. Grabe mga kawild. Sobrang wild talaga trabaho ng mga minero dito. Muli banyo rin lang. Ha? Banyo rin. Banyo. Oo. Ito yung banyo. Ay, butam tito ha. Banyo ni siya, tapos may guwaan pa ng ilahin bot. Oh, may baba na sila to. Okay, so ito pala dito pa guys, i-part na ng banyo, tapos tatagos na lang to. Ang labasan nito malayo pa. Malayo pa bot? So yun pala, tama. Nasa paanan ng bundok ang labasan nito. Tapos tayo ngayon ay nasa taas ng bundok. Kabida-iri lagi to. So guys, Dito dili mo na pos. Tulog. sa mga kawal, ganito kalupit tumabaho ang mga minero dito sa Sitio Balaring. Kung sa ibang bansa, kailangan pa lang gumamit ng mga makinarya o mga heavy equipment para makagawa ng ganitong mga butas. Dito mga kawal, ay mano-mano nila itong pinaputas. Gumagamit lang sila ng martilyo, maso, punson, o bara na pambutas. Grabe. Nalabas na kami. Tulog ka tuloy ng mga Andre. Dire? So, mga 2 taon din pala ang So finally guys, nasa labas tayo.